ipapakita ko sa inyo ang pagkakaiba ng bago kong design na pang hukay ng lupa at yung dati, kung alin ang mas mabilis at maganda gamitin. Yan ang talim niya. Yan siya. Dito lalabas ang tubig. Good morning mga kadiskarte. Magbabahagi na naman ako ng isang bagong diskarte ko sa paggawa ng pagbaon ng tubo ng tubig na PVC. Ibabahagi ko sa inyo yung diskarte ko. Bago ko itong naisip. Subaybay lang para makita nyo kung ano yung paano ko diskartehan yung pagbaon na mas mabilis pa kaysa dati. Bale, itong naisip ko ngayon, tubo na didus yung aking gagawing pang hukay mismo sa lupa. Kung dati, maliit lang na tubo yung aking panghukay, ngayon malaki na. At tutulisin ko lang ito. Ayan. Bali, yan na siya. Ngayon, tutulisin natin ito. Bali, ito yung ating gagamitin na talim. Medyo matrabaho lang ito kasi mulye ito. Mulye ng sasakyan. Medyo asirado to. Tapos tatabasin natin ng mano-mano ito. Yan ang gagawin na talim natin dito sa dulo para may laban sa bato. So bebe lang. Para malaman natin kung anong kahinatnan. Sana maging maganda ang kahinatnan kasi bigla ko lang naisip ito na gumawa ng panibagong design ng panghukay. Nakadesign lang din ito ng 20 feet. Ayan, mga kadiskarte. Ito na yung talim natin. Pero kailangan may daanan ng tubig dito para pagbulusok ng tubig, huhukayin na siya ng talim. Ngayon, ang gagawin natin para magkaroon ng daanan, putulin natin itong dulo. Yan. Dito nadadaan yung tubig. Yan. Ayan, kadiskarte. Yung gustong gumaya nito, okay lang. Bali, dito na lalabas yung tubig. Yan, bubulusok dito yung tubig. Habang lumalabas ang tubig,
Nuhukay naman nito yung lupa. Dinudurog nito yung lupa. Tapos lalabas na yan yung lupa. Ganyan lang, teknik. Subaybay lang. Para sa karagdagang kaalaman. Tingnan natin kung maganda ang kalabasan nitong bago kong design. Nga pala, yung mga nagtatanong dyan kung taga saan ako, dito lang ako sa San Jose Occidental, Mindoro. Baka mayroong gustong magpabaon ng tubo ng tubig. Hanapin lang yung aking FB page, Madiskarteng Eder. Ngayon, doon naman tayo sa kabilang dulo. Gagawa tayo doon sa yung dugtungan nito. Kung sakali magdudugtong, maglalagay tayo ng dugtungan. Bale, ito yung gagawin nating dugtungan. Kupling. Ikakabit natin dito. Tapos yung pangdugtong naman, mayroon ding ilalagay tayo na nipli na magtitread siya dito. Para kung magdagdag ng tubo, dito idudugtong. Yan. Ito na yung ating dugtungan. Hey. Ayan. Ito na yung ating pangdugtong. Yung ating nipli. Ayan. Yan, dudugtong natin dito. Ito na yung ating kabitan ng hose na dadaluyan ng tubig na ikakabit dito. Ayan. Bali, ito yung ating kabitan ng hose. Dito na siya kakabit. Ayan. Mula dito sa dos, nag-reduce tayo ng 1/2. 1 1/2. Tapos nag-reduce ulit tayo ng 1 1/4. Hanggang nag-reduce tayo ng 1. Kasi ang hose natin 1. Ganun yan dyan. Mapapansin nyo, medyo payuko siya. Kasi yung hose natin, pag nasa taas ito, nababali pag tuwid lang ito. Nabali dito. Kasi galing sa ibaba yung hose kabitin. Kaya medyo payuko siya para alalay. Yan, mga kadiskarte. Ito na yung ating dinugtong.
Tapos dito naman tayo magkakabit ng hose para sa tubig. Yan. Mula sa DDoS, reduce tayo ng 1/2. Tapos 1 1/4. Tapos D1. Yan ang ating gagawing pang hukay, paggawa ng deep well. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung bound ko ng tubo dito sa bago kong design. At tamang-tama yung may tumawag sa akin na nagpapagawa. At pupuntahan ko ngayon at ipapakita ko sa inyo ang pagkakaiba ng bago kong design na pang hukay ng lupa at yung dati. Samahan nyo ako at para makita nyo ang pagkakaiba kung alin ang mas mabilis at maganda gamitin. Lalabas ko yung aking mga gamit at nare-ready ko na. Yan. Ito yung aking bagong gawa. Yan ang talim niya. Bali, hindi ko pa ito na-testing. Medyo kinalawang na sa paghihintay ko ng magtawag. Yan siya. Dito lalabas ang tubig. Ito yung kanyang pandugtong. Kasi itong panghukay ko, nakadesign lang ito ng 20 feet. Ang puso lang talaga yan. Ito naman yung una kong design. Bali itong una kong design, isinasabay ko siya. Sabay. Yan. Nasa loob ang aking bangbutas. Pag bumaon ito, diretso na nakabaon ang casing. Ito namang bagong design ko. Ibabaon ko muna ito. Katapos, saka ko ibubunsod ito. Itong casing. Ngayon, titingnan natin kung alin ang mas mabilis bumaon, mas mabilis makagawa. Ayan, mga kadiskarte. Dito na ako sa lugar na pagbabaunan ko ng tubig. I-detect ko yung tubig muna. Ito yung aking mga kasangkapan. Ito yung aking mga pogi na mga helper ngayon. Ayan. Ayan, mga kadiskarte. Bali, gusto ng may-ari. Dito rin ito ang gusto nila. Kasi papagapang daw doon sa kabila. Yung tubo. Tingnan natin kung may balong dito. Para mapalapit tayo dito. Kaya didetect muna tayo. Dahil maliit lang ang lote, pag ganun-ganun lang tayo para makuha natin yung balong. Wala. Ganyan tayo. Wala. Ganun.
Dito mayroon. Slanting ang balong. Kasi dyan mayroon doon wala. Yan, ganun. Palabas ng bakod yung direksyon niya. Bale, para medyo malapit-lapit, dito na lang tayo. Yan. Okay, mga kadiskarte. Bale, subaybayan nyo yung pagbaon ko nitong bago kong design. Kasi yung nakita nyo dati, yung una kong design, iba yun. Ito, iba naman ito. Bubutas na kami dito. Yan, bali itong bubunsod natin pagka hukay na. Kaya kailangan tutulisin ito para makabaon. May konting pukpok ito. Hindi katulad ng isang pambaon ko na tuloy-tuloy lang siya pag baba. Ito may konting pukpok ito kasi pag binunot yung ating panghukay, hindi maiwasan na magtibag sa loob. Kaya kailangan matulis siya kahit konting pukpok lang. Babaon na siya. Ganyan lang ang technique ng pagtulis. Ayan. Ganyan ang pagtulis. Painitan lang siya. Tapos, ganyan lang kahabang mga butas-butas niya. Kasi dito sa lugar namin, malapit kami sa dagat. Kailangan may tapat lang siya sa balong. Hindi dapat na lumampas sa balong kasi pag lumampas sa balong, maalat na. Ayan, tulad ng pinapaliwanag ko dati. Ito yung aming water pump. Bali, ito yung aming pabigat. Ginagamit ko lang to kung kinakailangan pabigatan ng tubo. Pero kung minsan hindi ko na ito kinakabit dito pag pabigat. Kasi kung minsan nagsasarili ng tubo bumaba. Ayan. Yan ang aming stakan ng tubig. Bali, mag-assemble na kami. Kaya ito na yung nagsisilbing hawakan namin pagbaon. Yan. Kadiskarte. Ganun lang. Ayan, pansinin nyo mga kadiskarte kung gaano kabilis bumaba kumpara yung dati kong design.
Yan, mga kadiskarte. Baon na namin agad ang tinset. Ayan. Bali yung haba ng tubo namin na yan, 15 yan. Bali 10 feet na yung bumaba. Ganyan kabilis. Yan, mga kadiskarte. Balong na. Iba na ang kulay ng buhangin. Yan, kulay gray. Yung buhangin natin. Balong na. Yan o. Kulay gray. Ang ating bato. Raba na. Balong na yan, mga kadiskarte. Yan, bubunutin na natin yan. At bubunsuran na natin ng PVC. Marang. Wow! Tuloy! Ngayon, maglilimas na tayo, mga kadiskarte. Tingnan natin kung may tubig. Direkta na natin paglimas. Okay, dira. Yan, mga kadiskarte, may tubig na tayo. Medyo malabo pa lang. Limasan pa natin, may matagal-tagal para luminaw. Yan, mga kadiskarte, lumakas na. Medyo lumilinaw na. Napakabilis, mas mabilis ito. Nabago kong design kaysa sa una. Yan ang kagandahan ng gawa ko. Kasi bago ko bitawan yan, nililimas ko muna. Kailangan luminaw siya, maalis yung mga buhangin na marami sa ilalim. Ganyan kaganda yung diskarte natin. Pwede nyo gayahin yan para makatulong ako sa inyo. Okay, mga kadiskarte, lagi lang mag-subaybay sa ating mga vlog para sa mga karagdagang kaalaman. Lagi tayong mag-ingat at pagpalain tayo lagi ng ating mahal na Panginoon at pangunahan para sa araw-araw nating pamumuhay. Bye-bye!